ito ang itsura noon dito sa Delpan Street. Hindi pa naipatayo dito yung Binondominium 1. Pero tingnan mo na yung kalsada, di ba? Halos sa dami ng mga bahay dito, yung ibang gamit nasa kalsada na at sumisikip. So ngayon ito ay na-demolish at ginawa ng Binondominium 1. Ito yung unang pabahay nung unang term ni Yorme. At ngayon naman, tuloy-tuloy na itong gagawin Binondominium 2 na pinangako ni Yorme nung nakakampanya pa lang siya na pagbalik niya, yung mga natitirang barong-barong dito or wala pang maayos sa tirahan ay bibigyan ng pabahay. Ito yung condo style, 15 story. At ito rin yung mensahe ni Yorme tungkol dito sa pabahay. Alright guys, so magandang umaga. Nandito na tayo ngayon sa Delpan Street. At ito na yung kabayan, nabanggit ni Yorme sa Binondominium 2. Ito yung gagawin bagong pabahay. Yan, so sabi ni Yorme kabayan, walang itatapon. Kapag dito ka sa Manila, dito ka talaga ililipat. Diba napaganda nun? Mahirap naman kasi kung ilipat ka sa ibang lugar, malalayo. Eh dito ka na lumaki, nandito ang pamilya mo. Yan. So ito yung kita mo kabayan, yan yung ito yung Binondominium 1. No? So ito, binabakod na. Ito yung mga last batch ng mga barong-barong nagiba dito. Apitan tayo guys kasi nagsalita na si Yorme tungkol dito sa mga pabigay. Dito ko ba, nakita mo to? Ito pala yung natitirang bahay, gigibayan rin to. Actually, nagiba na rin pala. So, binabakod na nila. Ngayon, mabagsik. Ito dati yung barangay hall na nakatayo dyan. Sir, gigibayan tong bahay, sir? Ito? Yung bahay sa loob, gigibayan din to? Pero kasama to. Oo. Tatama nga to dito kasi ano. So ngayon sir, anong ginagawa ngayon dito sir? Binabakod na. Ito mukhang alisin ng puno no? Okay. Wala na ng construction. Nakita mo naman dito kabayan, no? Pinta dito, Yan. Ano sabi niyo kabayan sa mga pabahay? Kasi marami namang lugar dito na kailangan pang gawing ayusin. Ito kasi pag ginawang pabahay, dati guys, yung mga bahay dito, alos na sa kanyang kalagitnaan dito. Nung may mga barong-barong pa dyan, dito. Tapos yun, tinan mo yung lawak yun, no? Kaya na siya ng 2 lanes. Section of Binondominium 2. Yan ba yun? Yan ba yung sample niya? Oh. Yan, no? Yan before. Yan yung before niya. Tapos, ano ba yung after? Diba? Project features total floor area 6,000 square meter total area per square meter, 98 residential units. Yung sample guys, oh, kita mo naman, di ba? Social na tirahan na ngayon. So yan ba yung update natin kabayan? Abangan natin dito sa mga susunod. Ito, pag si Yorme nagpagawa kabayan, talagang kanyan, mabilisan. Walang sinasayang na oras. Ay. Yan ako talaga. Meron ako dyan tagging. Mula nung ginawa yung ano dyan, wala na. Baka siguro ngayon, magkasama na kayo kasi parang may mga kulang yata, no? 15 story, 41, 98 units. So, kwanto? 98 pamilya. Marami, no? Sobra dito, no? Dahil pa.
1920, kapal ito. Ilang taon na kayo nakatira dito, sir? Ha? Ilang taon na kayo nakatira dito? 1973. 1973? Oo. Si Marcos pa, president. Oo. Anong itsura ito dati, sir? 1973? Malinis ang ano yan. Oo. Mali? Ayan, may halaman sa gitna yan eh. Parang kung pa to, parang Oo, tapos, vertical garden, no? ang garden niya pag ano, no? Pag ganyan. So meron pang garden dito, 1970s, ha? 73. Tapos yan, damuhan yan yung simento na yan, damuhan yan. Diyan pa kami natutulog nung maliliit kami. So wala pa yung, yung gutter, wala pa yung gutter. Wala pa. So may Ano yan, may mataas yan, yung ano yan. mga halaman lang pala dito Oo. dati. Ano yan, hindi ko makita yung mga picture namin nung araw. Nung araw, naliligo mo si Ilong Pasig. Nahuli ka ng tatay mo. Wala ka sa lawal, nakatipakad yan, oh. Kasi malapit sila sa Pasig River sila, sir. Parang malinis pa yung Pasig dati. River nung araw, malinis. Parang swimming pool pa, no? Oo, yung kulay asul. So ngayon, anong kulay na? Maitim na daw ngayon. Ay, burak na. Pero dati, sir, nung may mga bahay dito, masikipat ng kalsada, no? Oo. Ngayon, maluwag na. Hindi naman. 2 lanes. Makadani mga truck dito, no? Okay, hindi dapat tama yan para wala rin mga nakatambay na truck. Oo. Tama rin ginawa ni Mayor. Saludo ako sa kanya, inuna niya yung... Hopefully, dito sa kabila naman tayo muna bago gibahin, di ba? Kaya guys, relocation muna. Ano yung ginawa ni Mayor. Inuna niya yung mahirap. Mayaman na yan. Oo. Saludo ako sa Mayor. Ang gawin isang block. Yun. Sasabihin ko pa lang, ayan. Siya, nakatira dati dyan, squatter. Yan, bigyan mo siya ngayon kahit pa paano. May kasigurahan. Maayos. Sumamahay. Tapos kahapon, nakita niyo yung bakante. Tatayuan ko na ng Binondo Dominion 2. Para doon sa susunod na squatter. Ibig sabihin, ang programa ng gobyerno nito, walang itatakon sa labas ng Maynila. Sa loob pa rin. How I wish I can do that to you now. Pero alam natin, buladas yun. Pero ang ibig ko lang sabihin, kung meron kayong panghawakan na pag-asa or hope, your city government is doing it. Sana nga, kaliwag-liwag pa tayo. Baka isang araw, alisin ko na kayong lahat sa Intramuros. Malay ninyo, nandun kayo sa Calao. Malay ninyo, nandito kayo sa Bandang Pier. Pero naka-condominium na. Wala naman masama mangarap eh. Diba? Yung squatter dyan, 30 years. 30 years yan. Basurero pala ito ko. Diyan ako nakatira sa Panula. Likod ng San Miguel. Pero nangyari sa kanila. Kasi ako para sa kanila. Kaya nga lagi kong pakiusap sa kanila. Ingatan nila eh. Maganda ba yung bahay ba ito? Maliwalas? Pag may baha, nakaganyan ka lang. Kumusta kayo dyan? Tama ba? Maayos. How I wish. Pero kung wala kayo, hanggang kaya ko, pipiliin ko makapay ng bahay. But for the meantime, first things first, makabalik kayo. Doon sa... Sige ako,